Voice, voice of the youth, of the youth, of the youth. This time check is brought to you by Northwestern Visayas Colleges, College of Education. Ang ating oras ganap na pong alas 5:10 ng hapon. That time check was brought to you by Northwestern Visayas Colleges, College of Education. A student on the lead is an NVCan. Sa NVC, ikaw ang bida. Afternoon News Update. Magandang hapon, Bayan ng Kalibo. Magandang hapon, Western Visayas. Narito na po ang mga nagbabagang mga balita sa oras na ito. Atid sa atin ang programang Voice of the Youth. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Pinoy sa abroad hinging isama rin sa Philippine Census. Sugatan sa paputok, umabot na po sa 42. Ayon po yan sa DOH. Ban sa sombrero at sunglass sa malls, okay sa Malacanang. At 11 Pinoy na tumakas sa South Sudan nakauwi na sa Pilipinas. Sa iba pang headlines, pulis na magpapaputok ng baril, sisibakin. Afternoon News Update. At ngayon mga classmate, dako na po tayo sa mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dahil sa malaki ang naiambag sa ekonomiya, nais ni Senador Jose Jinggoy Estrada na magsagawa ang National Statistics Office ng Census lahat ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa Senate Bill 2037 na inihain ni Estrada, sinabi nito na dapat ring magkaroon ng census sa mga Pilipino na nasa labas ng Pilipinas at maisama rin sila sa regular census na isinasagawa ho ng NSO. Ipinaliwanag ni Estrada na milyon-milyong Pilipino na ang naninirahan sa ibang bansa pero patuloy pa rin bumuboto at nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Idinagdag din ho ni Estrada na nagsisilbing mga ambassadors din ang Pilipinas sa mga Pilipino na naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Naniniwalaan niya si Estrada na dapat ding makatanggap ng kaparehong benepisyo na natatanggap ng mga local residents ang mga Pinoy na naninirahan na sa ibang bansa. Sa sandaling maging ganap ng batas o panukala ni Estrada, tatawagin itong Census of Filipinos Abroad Act. News Update. Samantala, sa iba pang balita, sugatan sa paputok, umabot na po sa 42 katao, ayon po yan sa DOH. 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na po sa 42 ang naitala ng Department of Health na mga nasugatan sa paputok. Ayon po kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, kasama sa nasabing bilang ang 1 taong gulang na batang lalaki mula sa Quezon City na nakalunok ho ng pikulo. Sugatan naman at napinsalang buto ng isang 23 years old na lalaki mula sa Ormoc City matapos ho natamaan ng ligaw na bala sa balakang. Pinakamalalang na italang kaso ang 65 years old na lalaki mula sa Iloilo na lumuwang mata matapos tamaan na hindi pa natutukoy na paputok nitong Martes. Ang payo po ng DOH na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay o magsayaw na lamang ng roar sa pagsalubong ng bagong taon. Maari naman anyang gumamit ng mga tradisyonal na pampaingay tulad ng turotot, lata o lumang kaldero, at sa ganitong anyang paraan ay makasisigurong ligtas ang mga parte ng katawan o walang magbubuwis ng buhay.
Samantala sa iba pang balita, suportado ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na ipagbawal ang pagsusuot ng sombrero at sunglasses sa loob mismo ng mall. Ayon po kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ipinapanukala ng PNP na ipagbawal ang pagsusuot ng sombrero sa pagpasok sa mall matapos mapuna ang lahat ng krimen na nakukunan po ng CCTV ay pawang nakasuot ng sombrero ang mga kriminal kaya hindi ito makikilala. Unang sinabi po ni National Capital Region Police Office NCRPO Director Carmelo Balmoria na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga security ng mga mall at ilan pang establishmento upang masolusyonan ang mga panloob ng mga kriminal. Isa nga po sa napagkasunduan upang makilala ang mga kriminal ang ipagbawal na ang pagsusuot ng anumang klase ng sombrero tuwing nasa loob ho ng mall para maliwanag na makilala ang mga suspect sa mga krimen. Sinabi ho ni Coloma na may katwiran ng panukala ng PNP dahil makakatulong ito pang malutas ang anumang krimen lalo na sa pagtukoy ng mga suspect. Pero ayon po kay Coloma, hindi manggagarantiyahan ng CCTV system na mapigilan ang lahat ng krimen. Afternoon News Update. Samantala sa iba pang balita, may 11 overseas Filipino workers OFWs na ang naipit sa karahasan at nagsilikas na sa South Sudan ang inaasahang nakauwi na sa bansa kagabi, December 25. Ayon po kay Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez, dakong alas 10:30 ng gabi takdang dumating ang 11 na mga OFWs lulan ng Emirates Airlines Flight AK334. Ang nasabing grupo ay binubuo ho ng mga lalaking engineers at field supervisors. Sinabi ni Hernandez na inilikas na ng C-130 ng Estados Unidos sa mga nabanggit na OFWs patungo sa Nairobi, Kenya noong Disyembre 22 bago sila tumulak pauwi sa bansa. Sa uling tala po, mga 15 OFWs ang nasa Uganda na at 11 pa ang naglalakbay patungo sa nasabi ring bansa matapos na magsilika sa South Sudan. May 20 Pinoy naman ang nagsilika sa Kenya, 4 ang lumikas sa Khartoum mula sa South Sudan habang 5 pa ang kumukuha ng kanilang flight patungong Dubai mula Hoba. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa 31 pang OFWs na nanatiling nasa Sudan. Nito nakalipas na linggo ay nagpatupad ang Department of Foreign Affairs ng Crisis Alert Level No. 3 sa South Sudan kung saan ikinasa ang voluntary evacuation at ang total ban sa mga OFWs na tutungo at magtatrabaho sa nasabing bansa sa gitna na rin ng tumitinding karahasan doon. Samantala sa iba pang balita, mahaharap po sa pagkakadismiss sa serbisyo ang sinumang pulis na magsasangkot sa indiscriminate firing o pagpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ito po ang ipinalabas na babala ng liderato ng pambansang pulisya alinsunod sa mahigpit na direktiba ng PNP Chief Director General Alan Purisima na nagbabawal sa mga pulis na magpapaputok ng baril sa nasabing okasyon na tradisyonal na ipinagdiriwang sa bansa. Ayon po sa kapulisan, ang kapulisan ay bigyang proteksyon ng publiko para tiyakin ang mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan lalo ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Sinabi ni Sindak na seryoso ang nasabing paalala sa kapulisan ng PNP kaya dapat pairalin ng mga ito ang disiplina bilang mga alagad ng batas. Samantala bukod sa pagpapaputok ng baril ay bawal ring gumamit ng mga ipinagbabawal na paputok ang mga parak. Ginawa ng opisyal ang babala dahil tuwing bagong taon ay maraming mga pulis na nasasakot sa indiscriminate firing, gayon din upang mabawasan kundi man tuluyang masupil ang mga biktima ng ligaw na bala.
Ang baril ng mga pulis ay tradisyonal na sinisilyuhan ang dulo upang hindi magamit sa pagpaputok ng baril, kung saan bago magbagong taon ay sinasagawa ito sa iba't ibang himpilan ng PNP sa buong bansa. Idinagdag pa ng opisyal na maaari namang salubungin ang bagong taon sa pamamagitan ng mapayapang paraan tulad ng pagpapatugtog ng musika, pagsindi ng mga fireworks, pagpito, paggamit ng mga turot at iba pa. Patuloy rin ang paghikayat ng PNP sa mga local executives na maglaan ng firecracker zone area upang mabawasan rin ang polusyon na dulot ng mga paputok at maiwasan ang biktima ng mga paputok, lalo na ang mga bata. Afternoon News Update. Mga classmate, ito po ang kabuuan ng ating afternoon news update. Mula po sa silid pambalitian ng Voice of the Youth, ako po ang inyong nakasama. Standby po sa programang Voice of the Youth, pagkaraan lamang po ng ilang mga paalaala. Congratulations to the graduates of NBC College of Criminal Justice who successfully passed the Criminologist Licensure Examination given by the Professional Regulation Commission last October 24, 25, and 26, 2013. NBCians are proud of you. Alba Anthony, Anario Jesame, Antoja Egil T, Armenio Darrell A, Baldomero Pearl Joy D, Bantang Darius Q, Becauco Teofilo M, Billones Ernesto B. Jr., Bolivar Myra G, Briones Cortoli, Catunao, Clement L, De La Cruz, Shanna Lee S, De Manuel Marvin L, De Pedro Lionel N, Jonella Maynard L, Enriquez William Z, Estares Hurley B, Fortes Sarah Jane T, Imbang John Kevin D, Invina Ken Jomar G, Julao Chris Angelo, La Zona John Mark B, Loyola Jerry Ben L, Mabakyao Mark Jerome, Makahilig Renaline S, Makatol Ivan Israel M, Magarzo Benedict E, Maliksi Janine F, Manio Riza, Meren Harvey Claint C, Mondia Jameo D, Nakoray Mariel S, Natabio Lea T, Nemis Reynard B, Nerviol Jovi N, Nicolas Jomel C, Michelangelo D, Palmon Raven Chavil, Perlas Agi, Pines Lorna P, Pinton Jello T, Rampola Mark N, Rebel Christian Aris B, Regatalio Gary R, Romero Ivy Claire T, Sapico Gina L, Sarino Christine H, Season Marlon Z, Tabagon Kier Tan, Loris Erla V, Tong Jeannie C, Tausa Jed D, Defora Catherine L, Tersol Charlie A, Tianga Romelon T, Trahed Joey May T, Tolentino Richelle T, Turla Gerard Nino M, Villorente Aljon C, Yatar April Rose, Yero Jolan Marvy Y, Zabay Shirley May N, Zonio Jimmy Z, and Zolweta Jim Z. MVC first timer passing percentage 50.89%, national passing percentage 45.26%. A student on the lead is an NVCian at NVC. Enjoy high-quality education at affordable tuition rates. Okay mga kaibigan, ang oras po ay ganap ng alas 5:23 ng hapon. Welcome po dito sa programang Voice of the Youth. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, classmate Archie Hilario. Samahan po ninyo ako sa isang buong oras. By the way, ilang mga minuto na lamang po ang nalalabi po sa ating programang Voice of the Youth. Sa pangalan po na ating mga kasama, sa kay classmate Lisel Aquino Trinidad, lalo din po kay Georgine De La Cruz, Serena Marijoy Calda, and Maria Maribeth Sonyo. Magandang hapon po sa inyo lahat mga classmate. At ganoon din po sa pangalan ng mga MASCOM students ng Northwestern Visayan Colleges. Magandang hapon na po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid at mga kapamilya. Okay? At nawa po ay naging maligaya at naging maganda po
ang pag-celebrate ninyo ng Kapaskuhan. At syempre mga kaibigan, konting ingat lamang po sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga tagapakinig na nagsiselebrate pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Kasi kahapon po talaga ang Pasko, no? December 25, 2013. Ilang araw na lamang po at New Year na naman. Bagong taon na naman mga classmate. Nawa ay sa darating po na bagong taon na ito, yung ating pong mga classmate, yung ating pong mga mahal na mga tagapakinig, ay salubungin po natin ang panahon ng bagong taon ng may kagalakan, at nawa po ay sa pagbitiw ng taong 2013, sana kumpleto po ang ating mga paa, ang ating mga kamay, at nawa po ay hindi po tayo maputukan ng mga paputok. Dahil sa panahon po ng bagong taon, marami po ang mga kababayan natin na nagsasabi na hindi po kumpleto ang kanila pong mga pag-celebrate ng bagong taon kung wala pong mga paputok. Kung maiiwasan po ang mga ganitong bagay at maiiwasan po natin yung pagpapaputok, gawin na po natin, kaysa po sa huli pa po tayo magsisisi na sasabihin natin, sana hindi na po ako nagpaputok, sana hindi nabawasan ang parte ng aking paa o ng aking kamay o anumang parte ng katawan na maari pong tamaan ng mga paputok kayong bagong taon. Kahit po sa mga kapulisan, abay sinasabi po ng atin pong PNP Chief Director na si General Alan Purisima na ipinagbabawal po ang mga pulis na magpapaputok ngayong bagong taon. Abay kung may mga matitigas po na ulo ng mga pulis na magpapaputok, abay masisibak po sila sa pwesto. Last year, dito po sa Kasimanwa Radyo, kung matatandaan po natin na last year mayroon po talagang involved na pulis na nagpaputok, at ang tinamaan nga niyan is parang dito po sa Aklan, nakakalungkot po na mayroon pong mga ganyan na nangyayari. Doon po sa Maynila, marami pong napaulat last year na before po magbitiw ang 2012, abay marami pong mga reported incident ng ligaw na bala, at ang nakakalungkot dito ay involved pa ang ilan sa mga kapulisan, mga classmates. So nawa po ay dito sa Aklan ay maging clear po sa ating mga kapulisan na sana wag po tayong magpaputok sa panahon ng darating na pagsalubong natin sa bagong taon. Ang advice nga po ni Chief Director General Alan Purisima na mas maigi raw po na gumamit na lamang po tayo ng mga alternatibong mga bagay na magpapaingay sa ating pagsalubong sa bagong taon. Abay mas maiging kalampagin na lamang po natin ating pong mga kalderong walang laman. Kaldero po na walang laman, at ang iba dyan nagpapaandar ng kanilang mga sasakyan, makina o anuman po mga bagay-bagay na magpapaingay sa darating na bagong taon. Pwede rin po natin mga classmate na kalampagin ang mga lata, ang kung ano-ano, mga dingding natin dyan na gawa sa yero o gawa man sa kung ano-ano yan, o bakal man, 2 bakal na yan, ipagbagting-bagting mo, okay na. Di ba? Kung talagang purpose natin ay mag-ingay sa panahon ng bagong taon. Kasi before 12, mga classmate, sa pagpasok po ng 2014, abay talagang maingay po. Pero sana sa mga kababayan natin na ayaw po talagang makontento na hindi po talaga kumpleto ang pagsalubong ng 2014 kung wala pong paputok, abay mag-ingat po tayo. Yan po ang the best na gawin natin, mag-ingat. Iba yung pag-iingat po ang kailangan sa panahon na tayo ay kailangang magpaputok.
Kung hindi na talaga mapigilan, so yan na po, isaalang-alang po ang ating pong mga pamilya. Mas maigi po na nagsalubong kayo ng bagong taon na hindi po kayo nag-ingay, hindi po kayo nagpaputok. Kompleto po ang inyo pong mga kamay sa pagsapit po ng 2014. Kaysa naman nagpaputok nga kayo, enjoy na enjoy po kayo sa pagpapaputok, pero pagdating naman ng 2014, kinaumagahan, nasa ospital ka na. Kung kay Miriam Santiago pa na to, ang problema dyan, kung pagdating mo ng 2014, wala ka na doon. At katabi mo na doon sa langit ang ating mahal na Panginoon, okay, ayan, abay. Problema naman dito yung pamilya mo sa mundo. So dapat nawa po isa itong paalala sa ating pong mga tagapakinig na huwag pong matigas ang ulo, magpaputok po ng tama mga classmate. Samantala po ang NVC President ng Northwestern Visayan Colleges ay nakapanayam din po namin kanina regarding po sa pag-celebrate na rin ng Kapaskuhan. Mga classmate, sa lahat po natin mga tagapakinig dyan sa bahagi po ng Kalibo Public Market, magandang hapon na po sa inyo. Kumusta po inyong kinita ngayong kapanahunan ng Pasko? Nakatapos po ng Pasko, kumusta po ang inyo pong naging kita? Nakabayad na po ba kayo sa mga pinagkakautangan ninyo? Dahil po karamihan po sa ilan sa mga negosyante natin sa Kalibo Public Market ay alam po natin na nangungutang lang din po para may pangnegosyo. Napakahirap pong kumita ng pera sa mga panahon na ito. Mga classmate, maaari po kayong mag-text sa ating pong official text line 0998-614-9266. O di kaya po ay tumawag sa 268-6118. Para tuloy-tuloy na po tayo mga classmate, pakinggan po natin ang ating panayam kay Attorney Allen Salaskin po kanina. Attorney Allen Salaskin po sa iyo sinang mensahe sa pag-celebrar it Kapaskuhan. Sir, kamusta ang atong celebration sa atong Christmas sa makaron sa nalaro? Well, damo nga salamat Robert, damo nga salamat Archie, kag damo nga salamat sa atong mga pinalanggaan natin palamati. Ini Robert, daw mahambal ko nga on a personal level na-achieve naton ang real purpose kag meaning sang celebration, no? Which is yung purpose man sini kay it is a show of love or higugma bala. It is a show of love, no? Naghalin ni sa aton nga Ginoo nga ginhatag nga iya bata, no? Para maluwas ang tanan. So even aware ang aton Ginoo, atong Dios, no? I-sacrifice din niya ang bata niya, yet for the love of his people, anagid niya ginhatag ang iyang kaugalingon, the closest and the dearest to isa. Okay mga classmates, sandali po. Medyo nagka-problema ako dito sa recorder ko. Saglit po. Okay, dito na tayo, forward na lang po natin. Okay, saglit. Medyo nagkaroon po tayo ng yan, saan na ba yung banda? Saglit po ulitin na lamang po natin para sa benepisyo ng ating mga tagapakinig. Okay, kinanglan man tawaan sing atensyon. Ini particularly ang mga kabataan. Kay remember ko gidya Robert, Archie, na the most enjoyable time in my life is always Christmas. Kay ginapabayan ako sang parents ko sadto, tanan kami miski anong balay ginasaka namon, no? Kag pamaskwa kami kahit na way ko kilala ang tag-iya sing balay. Nag-enjoy gid ako. Kung gabi man daigon man kami nga way man yani sing tuno. So enjoyable gid sa ako ng experience ko sa Pasko. Kag I do not want to rob, no, or to deprive children like me nga nag-agi sa kabataan nga ma-deprive sila sing kalipay nga ni. So as an adult,
I would like to be an instrument na sa gihapon ma-maintain naton ang paghatag sa talent, but without losing the force. Okay. So, isa sa natin, kung langaw na ito, private citizen ka na, at man as public servant, sa kung siya mapumuruyo, makita man gihapon nga, araw man gihapon ang pagpalangga man sa mapumuruyo na nag-disita man rin mo, personalidad. Yes, in fact, I would be very sad, Robert, kung why si Sita. Daw si Mr. Scrooge, si Mr. Scrooge. So, mutual na happy din ako. Why lang siguro sila kabalo ang inyong bisita sa balay. Na it is me, I is really fortunate na bisitahan kita. And I really prepare siguro na sa akong makayahan. No? I really prepare, and God is good na ang ginaprepare ko daw ay magkakaubos yun, no? Ara gidya it's a question of management. Ara gidya, God will not allow you to fail, no? To fail. So ito ni maayo, gahapon realize ko lang, I shared this video na daw 100% ang increase sa mga nagabisita. Kadamuan sini, I would imagine 70% mga kabataan. And siguro mga sa 30% na mga 85% value ng adult. Halin pa sa uban mo. Hindi lang. I think mga 20% hindi taga Kalibo. No, hindi taga Kalibo. Damo nga nagaling sa New Washington, Banga, Madalag, Libakaw, Makato, may Numancia, Yutay, may Altabas. So, na-anticipate ko na ni nga bag-ugilan kita nga naagyan sing Typhoon Yolanda. So ginatanaw ko gid nga ma-increase gid ang kwan, ang naga pamaskwa, no. On the other hand, ginasiling ko lang nga damo man nga may dala gid yagid si konforme, no. Tapin pa ang mga nagahalin ni sa mga layo nga lugar, mga Alfonso 12, Panipyason, Medina, Agbalugo. Kumusta, sir? Ning mga layo-layo gid nga lugar. Merry Christmas. Customary gid nila nga magadala gid sila sa ila Christmas produkto. ko, sir. No? Sa Christmas ko. malayo ang lugar sir, gapan man sila, nagahatag man sila time nga Saan ka, sir, ngayon? papano, may ginatao man sila. Oo. Binabayluhan nila. May average na nga mga 3 to 4 kilos ang bitbit Saan nila. po kayo, sir? Medyo mabugat man na. No? Mabugat man. Hindi lang siguro kung mga 2-3 ka kilo tapos mga Lian ka. 100 meters lang. Medyo okay na. Lian kayo mo. Pero kung mga 3 ka oras ang tikamo sila daw may bugat din na. Oh. So, mauna May nga interview I ka, realize update, na sir, sa Depend hindi Youth. mga nagaling sa layo. Ara pagid man ang espiritu bala nga sa ila daw exchange ni gahatag sila sa imo, gahatag ka man sa ila. So, for this Christmas, kag mga masunod na mga inadlaw or dagon. Okay, sige. Doon lang sa number ko, sir, text, para sa hapon ng mga pumulit sa probinsya Tapan. Sa number ko. Wala nga po kasi kung hapon napisahan ko man especially ng mga along the river banks, Sige. mga May taga-Tigayon, update ka na eh. Mubo, Libtong, karinin mga taga-Agbalugo, pagka diba? May ara man ako kapong ginhatag ang mga seeds. Ang advocacy naton di, this is part also ng advocacy ni Governor. But I would like to add on para may impact bala. Pag maayo man nga ni Robert Archie kung mabuligan ninyo. Nga makontest kita bala. Mahiwat kita sing contest nga vegetable, backyard vegetable productivity contest. Nga kung tanaw nga subong
ang kabukiran kag ang aton sipot gid ya. Kag wala gid ya sing Sige. pinakamabilis nga income Tanda, sila Irina, makuha din ta. except sa vegetables. Kay kung Irina, sige. hulaton mo ang coconut, hulaton mo ang prutas, it will take more than a year, even abaka, mga 18 months ni. But between now and the 18th month, gutom sila. So the best na nakita ko, Monitor ka, and I would Tagalog, like to ha? advocate it, would be individual homes Klaro planting their own vegetable needs. Pwede na nilang ihalo sa ila lugaw o ihalo sa kwan. Kag ni may gestation period ni nga mga 40 days lang, may pitsay ka na. Madalian lang sir. Kaya na ang pamahaw ko, Archie, ay pitsay kag sardinas. Maayo. Sampat na. Oo. Pitsay, sardinas, gisawan mo. So imo lang na nga ako niya advocacy nga kontesto nato ng pamalay. Ang Sige, plot ha? nila mga 20 square meters lang. Siguro matanong sila mga duha ka variety, isang upo, isang pitsay o isang ang palaya at saka isang busitaw, no? So kung makuha natin, kung ma-establish natin ini, ano may mga guidelines pa kita na kinahanglan? Oo, naghimo na ko ng guidelines sa mga ayo lang kita kay Kong Ted kay Governor sing mga premyo bala, mga vegetable tools, fertilizer o kung ano yan, premyo. Pag dini duha ka level ni ang plan. Ang level individual houses. No, ang second level kada school, elementary school mag-aaral man sila sing flat. Mag-flat sila. Abang contest man, category B, school contest. Manang ayo. So, pag mahal na subong ang vegetable mo, ang talong, ang bakal ko daw 85. So 90 So at least kung mahimo ni, I think it will depress, no? Naog tayo o dako ang precious in vegetable. Lastly sir, message mo na sa aton ng mga pumuyo, may harap pa kayo mahalapot sila ang mga mensahe mo. Well, sa tanang gid nga nagsilibrar sing Pasko, kabalo gid ako kung paano kamo nalipay. Kag I think God is very happy, God is smiling with us na ining oras na din agyan naton ang kalisod sining Typhoon Yolanda ara gyapon sa atong tagipusoon ang mensahe sang Pasko nga mag-share gid kita sa atong gugma, hindi lang material but gugma, attention, no, attention gid sa aton nga isig katawo, no. And I think successful gid kita sina kung we will share part of ourselves. Silingan nila ay sa ka-author Robert nga, no man is so rich that he cannot receive, nor a man nor a person so poor that he cannot give. So ining Pasko makita nato ni. Salamat gid sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Okay mga classmate, narinig po natin ang pahayag ng ating butihing President, Attorney Allen Salas Quimpo. Sa ating pong pakikipag-ugnay kanina, kasama po si Bujong Robert ng IBC-DYRJ. Ayos lang balada Bujong Robert, pinailunggo mo gidya si Sir Allen kay na. Okay, yan po ang pahayag ng ating butihing President. Sa akin po ay magbibigay po muna tayo ng mga ilang paalaala bago po tayo bumalik sa ating programang Voice of the Standby lamang po mga kaibigan. Next applicant, please. Good morning, ma'am. You are a graduate of Northwestern Visayan Colleges. Yes, ma'am. Why should we hire you? Because of my ability, characteristic, and knowledge I learned from NVC, I could be able to serve your company with all my capacity. In addition, I have attended a lot of trainings that my alma mater conducted for me to be able to learn outside the four corners of the world. It seems that Northwestern Visayan Colleges again produce a productive alumna. You may start a couple of days from now. Congratulations. Thank you, ma'am. Northwestern
Northwestern Visayan Colleges, your access to quality education. A student on the lead is an NVCan. Sa NVC, ikaw ang bida. Education is one way of eliminating poverty.